Ang mga estatwang marmol sa Port Pietrangeli ay nakasaksi na ng halos isang siglong paglalaro ng tennis. Mga mukhang bato na inukit upang parangalan ng mga kampiyon. Mga kampiyon ng Italyano, mga kampiyon ng Europa, mga kampiyon ng Timog Amerika na nakatitig sa isang palabas na korte na nakasaksi sa bawat nasyonalidad na naidulot ng sport na ito. Hanggang 5 na araw na ang nakalipas, wala ni isang mukha ng Pilipino sa kanila. Wala ni isang pangalang Pilipino sa draw. Wala ni isang manlalarong Pilipino na nakatayo sa pulang luwad na ito sa open era. Pagkatapos ay dumating si Alex Iala, 20 taong gulang, nasa Ikaparatay, Durango, dala ang isang bandila na hindi pa naitatanim dito ng sinuman bago siya. At sa pagitan ng kanyang mga laban, naglakad siya sa Roma na nakatuklas ng isang bagay na hindi kailanman makukuha ng anumang ulat ng laban. Ano nga ba ang ibig sabihin ng basagin ang isang pintong naselyuhan ng satrong taon at ano ang natagpuan niya sa kabilang panig? Ang Italian Open ay nagaganap mula pa noong 1930. Halos isang siglo ng mga paligsahan, libu-libong manlalaro, 10,000 laban na nilaro sa clay court ng Foro Italico. At sa lahat ng panahong yon, ang pangunahing atraksyon ay hindi kailanman naglista ng isang pangalang Pilipino sa Open era hanggang 2026. Hindi yon isang pagkukulang. Iyon ay isang istrukturang realidad kung paano ipinamahagi ng tennis ang mga oportunidad nito sa buong mundo sa loob ng 100 taon. Lumawak ang esport sa Europa, Timog Amerika, Estados Unidos at pagtatapos ay silangang Europa. Ang Timog Silangang Asya at partikular ang Pilipinas ay naiwang naghihintay sa isang pintong hindi kailanman nabuksan. Ang pinto ay sadyang hindi umiiral para sa mga manlalarong Pilipino. Pumasok pa rin si Alex Iala. Dumating siya sa Roma na may ranggong ika, ang pinakamababang ranggong manlalaro sa kanyang panig, sa bracket na may makatotohanang landas. Tinawag ito ng media sa tennis na isang bangungot bago pa man matamaan ang isang bola. Walang paglabas ng mga Pilipino sa kasaysayan ng open era ng kaganapang ito. Walang panalo sa main draw. Walang bakas ng paa sa partikular na pulang luwad na ito. Dumating pa rin siya. Miyerkules, Mayo 6, unang round. Ang kanyang kalaban, si Magdalena Frech, isang manlalarong Polish na nasa ranggong ika, may karanasan sa clay at nakaupo sa draw. Maingat ang pre-match framing. Hindi ganoon ang resulta. Pinatalsik ni Iala si Frech sa unang set, 6-0, nang hindi natatalo kahit isang laro. Napakalinis ng pahayag na halos parang mali para sa isang manlalaro na inilarawan ang pagpasok ng linggo bilang isang underdog na may bangungot na assignment. Pagkatapos ay nagpatatad si Frech, nakabawi at nakuha ang ikalawang set, 6-3. Dito natutunaw ang ilang manlalaro kung saan binabaliktad ng scoreboard ang psikolohikal na bigat at ang pagbabalik ay parang mas mahirap kaysa sa kung ano talaga. Naglaro si Iala ng ikatlong set at nanalo ito 6-4. Ang huling linya, 6-1, 3-6, 6-4 ay nagsasabi sa iyo ng eksakto kung anong uri ng manlalaro siya. Siya ay naningibabaw, siya ay sumisipsip, siya ay nagsasara. Itinala ng WTA.com ang mahalagang pangyayaring iyon sa wikang institusyonal nito nang walang pagpapalambing. Alexandra Iala, ang unang manlalaro mula sa Pilipinas na lumabas sa Internazionali BNL d'Italia sa Open era. Hindi yon isang pagpapakita ng mga tagahanga. Iyan ang opisyal na record. Hindi na uso ang headline ng bangungot na draw. Biyernes, Mayo 8. Ang antas ay tumaas sa ibang usapan. Si Wang Xinyu ay naglakad papunta sa Port Pietrangeli, nasa ranggong numero 31, nakaupo sa draw at may kamakailang psikolohikal na kalamangan. Mas maaga noong 2029 sa Auckland, tinalo ni Wang si Iala sa semifinal. Ang head-to-head ay nagsabing 1-2 pabor kay Wang. Hindi yun isang maliit na detalye na magtagpo muli ang dalawang manlalaro sa isang show court na may nakataya na isang makasaysayang milestone. Nahuli si Iala sa score na 2-3 sa unang set. Ilagay ang iyong sarili sa sandaling iyon. Nakadawa ka na ng kasaysayan minsan na yung linggo. Nasa isang show court na may marmol sa Rome. Ang unang set ay nakakawala sa parehong manlalaro na tumalo sa iyo 4 na buwan na ang nakakaraan sa New Zealand.
Ang mga pader na may estatwa ay nanonood. Lahat ng iyong itinayo sa unang round ay biglang nanganganib na maging talababa. Nanalo siya 6 sa susunod na 7 laro. Pangwakas na score, 6-4, 6-3. Tinalo ni Eala si Wang. Sa loob ng sata oras at 26 minuto, itinabla niya ang head-to-head sa sata 1, tinanggal ang number 31 seed at naging unang Pilipino ng anumang kasarian na nakarating sa round of 32 sa Italian Open. Ang kanyang ranggo ay lumipat mula number 44 patungo sa career high na numero 42 sa real time. Ang mga nanonood ng lahat ng ito ay hindi isang neutral na madla sa Roma. Ang mga tagahangang Pilipino ay lumipad mula sa London, Germany at Malta, hindi para sa isang paligsahan, kundi para sa isang manlalaro. Ang umalingaw-ngaw sa paligid ni Pietrangeli ay hindi karaniwang magalang na palakpakan ng mga Italyano. Ito ay Laban Alex, isang salitang Pilipino para sa laban, na isinigaw mula sa mga pwesto ng isa sa mga pinakamatandang lugar ng tenis sa Europa ng mga taong pumunta ng libu-libong milya para manood. Tinawag ito ng GMA News na Alex Eala Effect na nagpasiklab sa pagmamalaki ng mga Pinoy sa Italia. Naiulat na sinagot ng mga Italyano sa madlaang sigaw kasama ang mga Pilipino, Forza Alex at Laban Alex ng sabay-sabay. Hindi mo yon maaring isipin. Hindi mo maaring i-schedule ang isang madla na lumipad mula sa 3 bansa. Ganoon ang hitsura ng tunay na kahalagahan sa kasaysayan kapag dumating ito ng real time. Pantatapos, sa pagitan ng mga laban, naglakad-lakad siya. Nilibot ni Eala ang Roma gaya ng ginagawa ng mga manlalaro minsan sa pagitan ng mga round. Isang maikling pagbuga mula sa pressure ng kompetisyon. Natagpuan niya ang sarili na naglalakad sa mga kalye malapit sa Vatican. At doon, halos hindi sinasadya, nadaanan niya ang isang gusaling hindi niya agad nakilala. Sinabi niya sa AP ang eksaktong nangyari pantatapos. Naisip ko, sige, nasa lahat naman talaga tayo ng lugar. At saka ko lang nalaman na yun pala ang embahada ng Pilipinas sa Vatican. At nakakatawang kwento, ang lola sa tuhod ko, dati siyang nagtatrabaho roon noon, kaya puro usapan o kung ano paman ay sentimental. Basahin mo muli yan ng dahan-dahan. Ang kanyang lola sa tuhod ay nagtrabaho sa loob ng isang gusaling diplomatiko ng mga Pilipino sa Roma. Pagtalipas ng ilang henerasyon, ang kanyang apo ay gumagawa ng kasaysayan sa Italian Open sa parehong lungsod. Hindi pinlano ni Eala ang salaysay na ito. Napadpad siya rito habang naglalakad sa isang pamamasyal. Ang koneksyon sa pagitan ng nakaraan ng kanyang pamilya sa Roma at ng kanyang sariling kasalukuyang sa Roma ay hindi isang metapora na isinulat ng isang tao para sa isang broadcast. Ito ay literal. Nangyari ito. Ang pader ng kasaysayan ay hindi basta nabasag. Nabasan ito sa ibabaw ng isang bagay na nahawakan na ng kanyang pamilya. Hindi lamang ito isang kwento ng tennis. Ito ay isang kwento ng 3 henerasyon na umaabot mula sa isang lugar ng trabaho sa Embahada ng Vatican hanggang sa isang red clay show court at hindi ito kailanman makukuha ng mga ulat ng laban. Ang WTA ay hindi madalas sumusulat ng mga pangungusap na parang mga makasaysayang pahayag. Ang kanilang pangkat ng editorial sa WTA.com ay hindi nagbibigay ng mga milestone designation nang hindi ito bineberitika laban sa record. Kaya naman ang pangungusap na kanilang inilatala noong Mayong 8, 2026 ay may buong bigat ng atoridad ng institusyon. Alexandra Eala, ang unang manlalaro mula sa Pilipinas na lumabas sa Internazionali BNL Battaglia sa Open era. At higit pa rito, maaari rin siyang maging unang manlalarong Pilipino, lalaki o babae, sa Open era na umabot sa round of 16 sa Rome. Iyon ang parehong institusyon na nagsesertipika ng mga titulo ng Grand Slam, sumusubaybay sa mga premyong pera sa karera, at nagpapanatili ng bawat makabuluhang entry sa istatistika sa kasaysayan ng tenis ng kababaihan, na nagpapatunay na ang ginagawa ni Eala ngayong linggo ay hindi pa nadagawa noon sa Rome. Malinaw din ang senyales ng komersyo. Ang Manila WTA 125 na naganap noong Enero 2026, pangunahin dahil sa kasikatan ni Eala, ay nagpatunay na nauunawaan ng WTA ang sitwasyon. Ang paglipad ng mga tagahangang Pilipino mula sa London, Germany at Malta para manood ng kahit isang laban sa Roma ay hindi katapatan sa isang esport. Iyan ay katapatan sa isang tao.
At ang ganitong uri ng katapatan ay nagpapatibay sa pagdalo sa torneo, mga kasunduan sa pag-broadcast, at ang paglawak ng demograpiko na hinahabol ng tennis sa loob ng 20 taon sa Timog Silangang Asya. Ngayon ay makakaharap niya ang world number 2 na si Elena Rybakina. Malakas ang datos tungkol kay Rybakina sa antas na ito. 24 na panalo at 2 talo sa natapos na mga laban sa WTA 1000 nang manalo siya sa unang set. 12 magkakasunod na panalo sa unang laban sa mga kaganapan sa WTA 1000, isang 2022 Wimbledon title at isang Rome Championship sa kanyang pangalan. Sa papel, ito ang pintong mansasara, maliban na lang kung may puwang sa datos. Si Rybakina ay may 1-3 sa mga laban sa ikatlong round sa Rome sa buong karera niya. Ang particular na round na nilalaro ni Ayala ngayon ay ang round kung saan ang world number 2 ay naging pinakamahina sa torneong ito sa kasaysayan. Hindi iyon pangarap lamang ng isang padahanga. Iyan ay sariling statistical na record ng WTA.com. Ang panalo ngayon ay nangangahulugang unang manlalarong Pilipino, lalaki o babae na makakarating sa round of 16 sa Rome. Ito rin ang magiging dahilan kung bakit si Ayala ang pangalawang babae na kumakatawan sa isang bansang Asyano na tatalo sa isang namumunang 5 kalaban sa paligsahang ito, kasama si Rybakina mismo na kumatawan sa Kazakhstan. Higit pa sa Roma, magsisimula si Roland Garros sa Mayo 24. Darating si Ayala sa French Open, dala ang kanyang pinakamahusay na porma sa clay court sa kasaysayan, isang career high ranking at isang momentum streak na ngayon ay kinabibilangan ng 2 round ng WTA 1000 sa ibabaw. Diretso siya tungkol sa kung saan pa rin nakalagay ang kisame. Ang kanyang sariling mga salita na ibinigay sa AP noong Mayo 8. Hindi pa ako nakakalangpas sa pangalawang round sa isang Grand Slam, kaya maganda sana iyon. Walang pagmamayabang sa pangungusap na iyon. Mayroong katapatan at ambisyon na nasa ilalim lamang nito. Ang mga record sa isang WTA 1000 ay makabuluhan, ngunit ang slam ceiling ang siyang pinagsusukat ng esport sa mga manlalaro nito. Ang ginawa ng Roma ay ibinaba ang kisame na iyon mula sa labas. Mas malapit na siya rito ngayon kaysa dati. Pagkatapos ng Roland Garros, ang Wimbledon ay nagbabadya, ang torneong kinalakihan niyang minamahal higit sa lahat. Darating siya sa All England Club ngayong tag-init bilang isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon, isang manlalarong iginagalang na mamabunutan. Ang mga estatwang marmol sa Court Pietrangeli ay nakasaksi sa isang bagay na yung linggo na hindi maisip ng mga lumikha nito noong inukit ang mga ito. Isang babaeng Pilipina ang nasa ika-42 pwesto matapos matalo ng 0 laban sa 3 sa unang set ng kanyang ikalawang round at sa panitan ng mga laban ay natuklasan niya ang mga yapak ng kanyang lola sa tuhod sa isang embahada ng Vatican. Pagkatapos ay pumasok sa isang pintong natakpan ng halos 100 taon ng profesional na tennis. Ang mga tagahangan lumipad mula sa London, Germany at Malta na pumuno sa mga stand at nagturo sa mga Romano ng salitang laban, nakilala nila ito bago pa man ito matawag ng anumang algorithm sa pagraranggo. Nakilala nila ito bago pa man ito tinawag ng headline na isang bangungot na draw. Tama sila tungkol kay Alex Ayala. At ang sariling record book ng WTA ay nakakahabol na sa kanilang nalalaman. Ang pader na may habang 1 siglo sa Italian Open ay hindi basta-basta gumuho. Ito ay gumuho kasabay ng isang awit sa 2 wika. Anino ng isang lola sa tuhod sa mga pader ng Embahada ng Vatican at isang score sa Court Pietrangeli na muling sumulat ng kasaysayan ng tennis ng Pilipinas 2 beses sa loob ng 48 oras. Natalo ba ni Alex Ayala si Elena Rybakina ngayon at magiging unang Pilipino sa kasaysayan na makakarating sa round of 16 sa Rome? Isulat ang iyong hula sa mga komento ngayon din. Sa tuwing tutungo si Ayala sa isang korte na hindi pa nakikita ang pangalan ng kanyang bansa, nariyan ang channel na ito upang isalaysay ang buong kwentong yon. Ang mga record, ang kasaysayan, ang mga sandaling hindi lamang natatangi, ngunit nagbibigay kahulugan sa karera. Magsisimula si Roland Garros sa Mayo 24. 2 linggo pa ang susunod na kabanata at batay sa nangyari sa Rome, sulit ang bawat minuto.